Ang raffia weaving ay isa na sa maituturing na yaman ng ating bansa. Ang bawat pinagdaraanan nitong proseso, isang simbolismo ng hindi matatawarang kasipagan ng mga gumagawa nito. Pero kung yaman nga itong maituturing, bakit ang bagong henerasyon tila hindi na interesado na ito ay manahin? Habang gabuhay ay medyo nagasangkiri lang kami nga weaver ay watak duga interest nga mga batanon. Sang mga unga, wag gid karat nag-antiguhan. Naman ko sa nat interesado. Kung ka nat interesado. Sa ating patuloy na paghahanap ng mga mahugod, naabutan ko ang 70 anyos na si Nanay Wilita habang patungo sa kanyang munting tanhaga o habian na niluma na ng panahon. May edad yung abi ho. Trabaho nga ro. Siguro ga-umpisa ako pag habol mga 18. Marahil ay pamilyar na ang inyong mga mata na makakita ng isang manughabog o weaver kagaya ni Nanay Wilita. Pero alam nyo ba na bago pa man makarating sa kanya ang mga hibla na hinahabi niya, dumaan muna ito sa matinding trabaho at proseso. Ang raffia fiber na tinatawag ng mga lokal na dait ay mula dito sa kung tawagin nila ay buntag o mula sa hindi pa bumubukadkad na dahon ng puno ng buri. Dito na sa mga buntag na ito, umiikot ang hanapbuhay ng 54 anyos na si Ate Jonah na elementarya pa lamang ay natuto ng magdait. Ga-eskwela sa ako grade 1. May mga buli akong naagyan. Hay di ba may buntay, mga makara. Akon kang obra ginagughod ko. Ko dinugoron tapos siyempre raan na karang makara hoy mo ko gabugak baga imaw. Tapos aywanan ko matay kasi ginatistingan ko ba imong gatuon ako paggugod. Tapos ko ga siguro ga grade 4 ako hay nag-antiguan ang magdait. Ay, daya ro nakapatapos ka kon almost grade 6 yang ang tinapusan nga dayang dait nga buntay ra akong ging. So hanggang ngayon ito yung pangunahing hanapbuhay ninyo. Sa 5 man akong anom rang unga, daya man no nakapatapos kanda sa high school nga dayang dait. Okay. So ngayon mapalad tayo na kanina pa tayo naghahanap dito sa Magpag-ong. Nahanap talaga natin si Ma'am Jonah na ito yung talagang pangunahing hanap buhay niya. At ngayon, ipapakita niya sa atin ang maraming proseso ng kanina ko pa tinetesting itong magganon, hindi ko makuha eh. Parang ganyan. Oh. Hindi. Buka no? Gisi? Hindi dapat magisi. Para makuha ang unang uri ng hibla ng dait na kung tawagin sa aklan ay gapnis, ginagawa muna ang paggughod kung saan isa-isa mong hahagurin sa iyong palad ang dahon para humiwalay ang hibla. Parang makaron, no? Parang makaron. Oo, karon. Sige, okay. karon. Diretso mo. Meron? Yan na. Ito, konti. Konti. Ayan o, yan. Oh. Son. Ito yung kanyang Oh, fiber. meron. Yun. Yan. Sunod naman ang pagpaksi o ang isa-isang pagtatanggal ng mga nahagod na hibla. Anarayang higot, tapos sinatot paksi no, atong buguson. Imaw. So, ano imaw no. Paaton nga, kusion. Pagkusi naman ang sumunod na proseso kung saan sinusuklay ang mga hibla upang mahati-hati at numipis ito.
Tapos yun matkusi, no? Babad mo imarayan da sa tubig. Ibinababad agad ito sa tubig para hindi mangitim at mangulubot. Ang ikalawang uri naman ng hibla ay tinatawag na kiskis. Ito ang mas matibay na hibla ng daet na nakukuha naman sa pamamagitan ng pagkiskis gamit ang isang patalim kagaya ng sanggot. Sudlayo natin. Kagaya ng ngapnis, ito ay susuklayin din at ibababad sa tubig na karaniwan ay hinahaluan ng pampaputing kemikal. Makam ko gapangamuhan nyo lang man ako. Makaragat ang obra. Makaragat ako. Paano man karon do bayad man na mo? Sa Binandol, 200 plus ro anang 25 kilos ay 200 anang suhol. Gadait yatang. Makaragat ang. Mga ilang araw mo naiipon yung 25 kilos? Depende sa sang adlaw agto nga maubos ko ro 25 kilos nga ron. Sang adlaw agto kaya nga. mo? Eh kung gabulig imo sang adlaw at anamon ro 25 kilos. Dasig ah. Hiwalay na pakukuluan ng mabilis ang mga naipong hibla ng ngapnis at kiskis. Tapos sa haunon mo rin imaw. Tapos na yan. Tapos yun na yan. Parang isasawsaw lang pala. Sa pinabukagan niya tubig. Anong epekto niyan, ma'am? Kung ini mo kasi gaon, hey gaitom imaw, Okay. maitom. Ah. Pagkatapos ko kiskis na tiyaga, tanan man dahil dugapnis nga to natong gipaksian, daya ray no isunod mo pa bukagan. Tapos, pwede mo din imang bunagon sila. Kapag natuyo na, isa-isang idudugtong ang mga hibla sa prosesong tinatawag na pagpanugot o hand knotting. 200 to 250 pesos naman ang suhol sa manugpanugot o nutter sa bawat kahon na mapupuno ng mga dinugtong-dugtong na mga hibla na tumitimbang ng nasa 1.2 kilos kung ngapnis at 1.5 kilos naman kung kiskis. Ang mga nadugtong na hibla pwede nang ipahadi sa manughabol o weaver kagaya ni Ate Maricel. Ako si Maricel de la Cruz, President at Magpag-ong Rapia Weaver Association. Ang mas matibay na hibla na kiskis, dito ang diretso sa sabungan para sa prosesong kung tawagin ay pagsabong. Dito ay pagsasama-samahin ang mga hibla na siyang magiging warp o vertical thread sa habian. Ito ang nagsisilbing frame at pundasyon ng tela at magiging basihan kung gaano ito kalapad. Halimbawa, sa inahabing tela na ito na may 28 pulgada, kinakailangang pagsama-samahin sa sabungan ang kabuuang 496 na mga hibla. Kapag tapos na, idudugtong na ito sa habian. Ay, kinasag po na dito sa amon niya, Tanaga. Isa-isa kumandayan ni Isagpon. Ay, grabe. Ay sir, mo mo paghirap ka sir. 496 na mga hibla ang isa-isang dudugtungin. Ito ay may habang 40 metro bawat isa. Pagkatapos ng halos 1.5 oras, natapos din si Ate Maricel sa pagdudugtong-dugtong ng mga hibla sa tanhaga. Susunod ay lalagyan niya ng pabigat na bato ang mga hibla upang maunat at tumuwid ito. Kung ang kiskis sa sabungan ang diretso, ang ngapnis naman isa sa ilalim sa pagtalinyas.
gamit ang improvised na aparato na ito na ginawa ng kanyang namayapang asawa. Matyaga sa pagpapaikot ng hibla si Nanay Wilita. Ito ang magsisilbing weft o horizontal thread sa habian. Ayon kay Nanay Wilita, noong kabataan niya ay mula pagdadait hanggang paghahabi ay kaya niyang gawin. Pero dahil may edad na, tumatanggap na lamang ito ng mga ipinapahabing dait sa sistema na kung tawagin ay tresya parte. Saan ka makarangarahay na pugo nga yarda. Tapos ay makahimo ka tatlo kon sa bilog mo. Ay kung ako, hay tatlo nga, tambugan ko. Ibig sabihin, sa bawat 3 rolyo ng raffia cloth na kanyang mahahabi, 1 rolyo ang mapupunta sa kanya, habang 2 rolyo naman ang mapupunta sa may-ari ng mga hibla. Ang bawat rolyo ay may habang 10 yarda o mahigit 9 na metro na maibebenta naman sa halagang 650 pesos. Sa mga isang buwan, mga ano lang kinikita mo, 650, gano'n? Oo. Hay, di karon ako gaano sa akong sa senior. Karon, ay mabahal ka rin muli sa senior. Magkano naman yung senior? 1,000 kada buwan. Kung ako gaobra halin pagdait ag tanan pati papanugot hay ako nga kita sa 1 month hay 7,000 plus. Kabahog gid sir nga bolig dorapya. Ay doon gid aron nagpatapos sa akong daywang kakolehiyo. Ang mga nayaring raffia cloth, kalimitang ginagawang kurtina, bags, sombrero, pitaka, mga palamuti at maging kasuotan. Hararo ako nga produkto dayahay ang 380. Nakakamanghang isipin at pagmasdan na kung paano ang simpleng dahon ay napapakinabangan at nagagawang sining gamit lamang ang mga kagamitang sila-sila rin ang gumawa. Pero sa pagdaan ng panahon at sa patuloy na modernisasyon, unti-unti na ring nawawala ng interes dito ang mga sumunod na henerasyon. Ay, bugto. Kung sa makarong panahon sir, isang kiri ulang gid aruga dait. Naman. Uyapon yung lang gid. Ay rayang uling tuboy wat nagantiguhan. Agkapin patag na oson do cellphone, wow, at gabuyot dait. Sa makarahay, sang pamatya gami Jawa at interest do mga kabataan makara. Sibi mga gadget yut ang makaraan lang naatupag. Yin ta kato nga mga dekada man nga dait aron ginabuy tananda. Pos. Dawa, bitin na mata. Sa dami ba naman ng prosesong pinagdaraanan nito? Kung kapos ka sa tiyaga at kasipagan, siguradong hindi ka magtatagal sa ganitong trabaho. Haos Domingo ako ga dinait ka to, in order akot buntag ag dinait ko. Pero among dait nga ra dati abot arat Saudi nga gina-export. Ag abong negosyante dati nga gaba kay tait na sa Kalibo ra amon nga mga negosyante. Ay, makaron. Sa susunod ng buwan, mga pilang beses. Kaisagaw lang man. Isa galat Ra among nga ron ay kung hinuno man lang man imo gapadait kun amat sa anom nga buwan kay daywa tatlo ri karon. So may akon ka rin mga 5 fiber. 5 fiber akon karara, oh. Napaisip tuloy ako, kung may presyo lang sana ang kasipagan, lahat na marahil ng raffia weavers ay nakaahon na sa kahirapan. At kung may mas maraming oportunidad sana ang maibibigay sa ganitong sining at trabaho, mas maraming kabataan na siguro ang gugustuhing manahin ang yamang ito.
Para sa Mahugod Stories, ako si Angelo Cortez.